Kaminsan, dahil sa online mass, may nagta-text, no, Father, yung ubo mo, no, magpatingin ka na, hindi ka pa nagpapatingin. Nagpatingin na ako, allergy, so, pwede na hindi na mag-text. Anyway, tsaka rin, pinapalala, yung online mass ng linggo, hindi pwedeng pangpalit ng Sunday mass. Ang pwede lang mag-online mass sa linggo, so tutuusin, yung may sakit, saka yung mga hindi makasimba. But it is not substitute, pinapaalala lang. No? Kasi sabi, may nakausap ako, Father, sabihin mo naman na hindi yung online mass is not, hindi na, nung pandemic lang yan. Pero nasanay na yung mga tao, hindi na nagmimisa kasi napaka-komportable naman talaga na hindi na magmisa sa simbahan. No? But then, it does not replace Sunday Mass. It is reserved only for those who are ill. That is why it is pinapaalala lang mo ulit. The gospel today is a very beautiful reminder of who Christ is. Sino ba ako? Sa opinion ng iba. Mahalaga yung opinion ng iba, pero mas mahalaga, ano yung opinion mo? You cannot base our knowledge of people or things based on the opinions of others. That is important, but we have to have a personal opinion based upon a personal, intimate relationship. Then we make an opinion. Who is Christ for you? Hindi base sa anong sinasabi ng iba. So it's very, very important to have your own personal opinion, your relationship with God. So we ask ourselves, I'm 65, kamusta ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Kasi iba yung dati, iba na pag, hindi na pareho eh. People change. Our minds change. Our priorities change. Therefore, nagbabago eh. So hindi pwedeng, naku, ang basa ko dyan, yung pa rin dati. Hindi, nagbago na yan. No? So it is very difficult. So it is very important to know who Christ really is. We examine ourselves and see, sino ba si Jesus sa akin ngayon? No? Takot ka pa mamatay o hindi na? Katulad ng tanong natin kanina. Hanggang ngayon, takot pa rin. Takot na takot pa rin. Ayaw ko pag-usapan ng kamatayan. Will show maybe how deep or not deep our relationship with God is. Kung matibay yung pundasyon, there is nothing to fear. Kung matibay, kung mahina, nako, talaga naman dapat tayo matakot kasi baka kunin ka na. Pag hindi ka handa, naku, nakakatakot. Pero pag handa, well, of course, we do not welcome death as it is. Siyempre, nakakatakot, may konting kaba, but it is not to paralyze us, but it is to challenge us and prepare us. It is a very good reminder. But this is about knowledge of God. So we have to know personally. We have to know personally God, others, and myself. We have to spend time. We have to waste time. Time is gold. If I waste my time scrolling the whole day, nasa telepono lang ako buong araw, you waste time that way, it is gold. How do we spend time? Pinagpapa-aksayan ko ng panahon ang mahihirap, for example, because it is important. It is not wasting time. If I spend time with yung pagkakitaan lang, wala naman pagkakitaan yung mahirap na yan. Bakit ako mag-uubos ng oras dyan? No? Why will I spend time with you? Why will I spend time with my family? Kikita ako eh. I have to provide. Waste time. Wasting time in prayer. How do we waste time? Time, it is not really wasting time. Whether with God, whether with others, whether with yourself. Very, very important to examine. It is only in wasting time that we get to know. Again, itong kasalanan ko eh. Tuwing naimbitahan ako sa misa sa labas, I do not, after the misa is mesa. Many times, lalo na dati, I do not go to the mesa lang. Pero yung totoong sosyalan,
kamustahan, hindi lang sa functional sharing of the heart, functionally in the Mass, iba yung mesa eh. We get to know each other eh. I try to do that, but many times I fail. Dati, I do not accept invitations, for example, sa parokya. Pag inimbitahan ka sa parokya, aba, pumunta siya sa bahay niyo, no? Hindi pumunta sa bahay dito, ha? Favoritism. Kaya para wala na lang, hindi na lang ako pupunta. Wala na lang, para walang masabi. So I do not accept invitations outside because then you will compare. It might cause division, which is not good. Because sa mesa, there is ibang klaseng level eh. We get to know each other better. So we pray, no? We pray. Wasting time. Why will this important person spend time with me? Sino ba naman ako para mag-aksaya ng oras? But it is what wasting time is. Mahalaga ka sa akin eh. Mahalaga, hindi lang yung mga mababango, magaganda, mayayaman, malalambot, ang pagkapa-aksayan ko ng oras. Kasi mahalaga. Ito hindi kayo mahalaga kasi mabaho, wala ka namang pera, wala ka namang pinag-aralan, kaya ayoko mag-aksaya ng oras sa'yo. Kasi hindi ka mahalaga. We examine ourselves. Sino ba ang pinapagka-aksayahan ko ng oras? Wasting time with God. I spend 30 minutes, 1 hour, time's up. Mamadali. Naku, time's up na. Nakapag-kota na ako. Kota na. Okay na. Wasting time is not wasted time. It is a wonderful opportunity to get to know the other better, deeper, more intimately. In unguarded moments, we get to know the other. In basketball, for example, unguarded moments, hindi mo alam kasi yung focus mo, mambalya, basta makuha ko yung bola. Basta ako, wala akong pakialam sa'yo. Lalabas yung kaswapangan mo sa sports, for example, kasi akala mo, you're too preoccupied with your goal. You forget na, o nga pala, no, may teamwork pala to, no? O makikita yung ugali eh. Sa seminaryo, kaya pinapag-sports. Tapos babantayan ka ng mga formator. Swapang talaga yan. Kasi hindi mo inaakala, binabantayan ka pala. Kasi it is in moments like that, lumalabas eh. Yung priorities natin, makikita eh. No? We spend time. We spend time and we thank God for the gift of time. May we learn to do things in the time of God. His timing is perfect. Eksakto yan. Katulad kahapon, eksakto yan. If you put it in God's time, eksakto yan. Pag kinuha ka na ni Lord, eksakto yan. Aga naman, late naman. Eksakto yan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. We asked Saints Cosmas and Damian. They were 2 brothers, doctors. They were healing for free. And many, many miracles happened because they were healing not only physically but spiritually. Excited na kayo tumayo sa prayers of the faithful.